So, nagsimula yung pre-trial ng impeachment ni Vice President Sara Duterte at ang laging inirereklamo ng prosecution ay nagkakaroon doon ng delaying tactics itong defense team ni VP Sara. So, marami silang mga pautot na kung saan nga bumabagal nga raw yung pag-checking, marking ng mga evidence dahil nga daw sa delaying tactics, andyan yung masyado raw mabusisi. Siyempre, kailangan gawin nila yun para masigurado na yung ebidensyang hawak ng prosecution magmamatch dun sa hawak na ebidensya na hawak naman ng defense. So, dito, mabubuko rito yung kasinungalingan ng mga tukmol na congressman dahil sa sinasabi nila ang cause of delay daw para tumagal yung pre-trial ng impeachment yung defense team, pero dito malalaman natin na ang cause pala ng delay yung prosecution ng mga tukmol dahil sila mismo hindi nila tinatapos yung pre-trial, yung marking ng mga evidence dahil papasok na ng umaga tapos iiwanan na sa private prosecution yung pagmamarking. So makikita natin dito na mismo sila parang hindi interesado sa impeachment kasi nga walang saysay ito dahil nga pagdating sa Senado ang mangyayari pa rin dito is numbers game pa rin. So dahil hindi nila makukuha yung number 16, propaganda na lang ang kailang ginagawa. So ito, panoorin po natin tong pagkakabuko sa mga tukmol na congressman na sila pala yung cause of delay. Kaya tumagal yung pre-trial ng marking ng evidence ng impeachment. So ito, panoorin po natin. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. So basically, tuloy-tuloy pa rin po ang ating pre-marking sessions. No? We made some headway naman today. So hopefully, talagang umabot tayo sa schedule. But we're really looking at least siguro Thursday, no? Sa tingin namin. Dahil talaga, as we said, medyo marami talaga yung dokumento. Mukhang yung House, sir, nagsabi na malabo na this week. May possibility mo na hanggang next week, sir? Hindi namin din-discount yung possibility, pero sa ngayon, pinipilit naman talaga natin na mapabilis at matapos, no? Ma-expedite yung proseso. In fact, just earlier this afternoon, in-announce na rin ng Clerk of Court, I'm sure upon consulting both the defense and the prosecution, that pati yung Article 2, kasi ngayon isang table lang yung marking ng Article 2, magiging dalawang table na, no, for tomorrow. So that should help expedite the process. Siguro just to add to what Mike said, no, yung ginagawa nating activity ngayon, which is the pre-marking of evidence, ang objective natin dito, kailangan maintindihan ng mga nanonood, is really to expedite the proceedings and not to cause further delays. So although it's appearing that it's taking time, that remains to be objective of this activity. Pero attorney, sabi po ng prosecution, cause of delay daw po sa marking of exhibits, yung defense team dahil kulang daw po sa lawyers or reactions. Actually, I was there personally, and the opposite was true. The opposite is true. It was actually the private prosecutors who lacked a certain personnel for the marking of the exhibits. Siguro hindi lang naintindihan masyado ni Representative Luis ito kasi hindi naman sila nagpa-participate buong araw. No? So they just appear in the morning and then they leave and then they leave the rest of the task to the private prosecutors who are handling the case. So siguro we are in the best position to deny that claim, and we are saying now that we are not undermanned and we are complying with all the directives by the impeachment court. Precisely, anong kulang ng process, sir? Yung claim na undermanned, we never experienced that. I think it was one of the private prosecutors, yung firms that claimed that. Pero kayo, enough yung tao ninyo. Correct. Yeah. Prosec is enough din. The point is, the defense really is willing to adjust, no? Kung ano man yung kinakailangan to expedite. And we have been doing that. Katulad nung ngayon na sinabi na tomorrow magkakaroon ng dalawang table na finally yung Article 2, we're okay with it. Wala tayong problema doon. Because So yun yung propaganda nila na lack of manpower daw yung defense team. Kaya matagal daw yung nangyaring marking sa pre-trial. Pero hindi naman pala buong araw nandun yung prosecution. So pupunta lang, aalis na.
So kaya pala sila kumuha ng private prosecution para sila na yung magtatrabaho doon. So galawang tamad. So galawang NPA ang ginagawa nila, na more on propaganda na lang ang ginagawa nila. Kasi nga deep inside sa kanilang mga sarili, alam nila na walang mangyayari sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, kasi nga hindi nila makukuha yung threshold na number 16. Ngayon, kung sakasakali naman na mapagbigyan yung ang kanilang pangarap na maibaba yung threshold ng number 16 sa 12, sabihin natin 13 kasi 13 na yung BBM senators, hindi na naman mababago yung yung sistema na kailangan ding ibaba yung threshold ng dismissal ni Vice President Sara Duterte. Kasi sa current situation na nakasaad sa batas, 16 yung para sa conviction at 9 naman para sa dismissal. So pag binaba mo yung conviction, yung 16 na boto papunta sa conviction, kailangan mo rin ibaba yung threshold nung dismissal. So yung senaryo na gusto lang mangyari, mababasag din. Kasi nga, kung ibababa mo yung threshold ng conviction, ibababa rin yung threshold. So, kung sabihin natin, bumaba ng from 16, magiging 30 na lang, less 3. So, i-less 3 mo rin yung dismissal. So, kailangan lang ng 6 na boto ni BP Sara para ma-dismiss yung impeachment. So, kaya dito, hindi na interesado yung prosecution kasi nga, sa numbers game, wala silang, kumbaga, hindi mapabor sa kanila yung sitwasyon. Kaya ang ginagawa na lang nila dito, puro propaganda, puro paninira na lang ang diskarte nila. So, galawang, NPA. Di bale ng kasinungalingan yung bitawan mong mga statement. Ang importante, nabitawan mo na yan at hayaan na lang nila yung mga nakarinig ng sinabi nila, kung papatulan kung may katotohanan ba o wala. So dito bukong-buko talaga rito na yung prosecution talagang bukod sa mahina na yung ebidensya nila, wala talaga silang wala silang guts na talagang panindigan yung impeachment ni Vice President Sara Duterte, na siya gumawa ng impeachable offense para siya ay masipad bilang Vice President. Because like we said, we're not here to delay anything, di ba? Ang kailangan lang po talagang maintindihan ng tao, katulad ng sabi ni Attorney Mark, is itong marking is significant for an orderly conduct of the trial itself. Pero hindi ho kayo kulang ng tao, sir? Hindi po kami kulang ng tao. Oo. In fact, we're able to adjust all the time. Yung isahang pagmarka ng mga commons na sinasabi ng PROSEC, ayaw niyo raw pumayag, sir? Well, meron kaming way of marking, hindi ba? And I think that's well within the prerogative of the defense, how we want our documents to be marked. But to give you an example, a very concrete example, kanina may insidente na may isang may document ang prosecution, may document ang defense. Reportedly, it's the same document, obviously, pero kulang ng isang page yung version ng prosecution. So, doon namin gustong ipakita kung bakit kailangan minamark namin yung sarili naming ebidensya. Kasi even if it's supposedly the same document, kulang ng isang page yung sa prosecution. Sa amin, meron kami ng page na yun. So, importante rin yun talaga, na para sa... So, ibig sabihin, nanggugulang pa. Sinusubukan ng prosecution na gulangan yung defense team ni BP Sara. Kaso nagkamali sila dahil itong defense team na napili ni BP Sara ay talagang mga malulupit. So, ultimo nga maliliit na discrepancy, hindi nila pinalalampas yon dahil pwede yun yung gamitin laban sa kay BP Sara. Kaya talagang nagiging meticuloso sila at yun ang hindi ini-expect ng mga tukmol na nasa prosecution, na sisilipin yun ng defense team at hindi sila papayag na magamit yun ng mga tukmol na congressman para pabagsakin si Vice President Sara Duterte. So, kitang-kita talaga dito na walang mangyayari sa impeachment at talagang gumagawa lang sila ng kanilang mga dahilan para lang mapabagsak si BP Sara. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.